Bago natin simulan ang video, nais ko pong ipahayag ang taos-puso kong pasasalamat sa inyong walang sawang suporta. Maraming salamat po, at sana'y mag-enjoy kayo sa panunood. Simula nang matapos ng pinuno ang kanyang lihim na pagsasanay at bumalik, wala nang naging tahimik na araw sa langit na bundok. Narinig niya na nagdulot ito ng gulo sa Monji Spring Pavilion. Nangyari ito kamakailan lang. Pumunta siya sa Sun Peak para lumahok sa pagsusulit para sa posisyon ng pinakamataas na kasapi ng kulto sa Monji's Courtyard. Doon, nakita niya si Madam Hami mula sa palasyo ng malugod na kagalakan. Malamang, dumating siya upang batiin ang batang pinuno. Pagkaalis niya, nagpa siyang hintayin ito sa may maliit na palasyo ni Mong upang muling makita. At makalipas ang isang oras, muling lumitaw si Hami, ngunit lubos na nagbago. Gusot na gusot ang kanyang kasuotan. Kalaunan, narinig niya mula sa kaibigan niya sa palasyo ng mararangyang kayamanan na may ginawa raw ang batang pinuno kay Hami. Sa bulwagang pagtanggap, isang babae ang lumapit mula sa likuran, tinawag ang mandirigmang iyon at nagtanong. Akala mo ba may 10 buhay ka? Lahat sila ay napalingon at nakita ang pinunong babae ng palasyo ng malugod na kagalakan, ang White Snake Flower, Han Soso. Lahat sila ay lumuhod sa harapan niya at sabay-sabay na nagsabi ng, "Ipinagpupugay po namin kayo, punong babae ng palasyo." Ngumiti siya at sinabing maaari silang tumayo. Ngunit dagdag pa niya, "Hindi ninyo mababayaran ang inyong kasalanan sa pamamagitan lamang ng pagyuko. Kailangan ninyong bayaran ito ng inyong buhay." Nanginginig ang tinig ng mandirigma habang sinasabing, "Ikinalat ko lamang po ang mga tsismis na aking narinig." Lumapit siya sa lalaki at sinabing, "Kung ganoon, mag-usap tayo, sabihin mo sa akin ang gusto kong marinig." Patuloy siyang lumuhod at malakas na nagsabi, "Isang kasalanan karapat-dapat sa kamatayan ang aking nagawa." Pinagdikit niya ang kanyang pamaypay. Mula rito ay lumitaw ang isang patalim, at may malamig na tingin ay sinabi, "Kung ganoon, dapat kang mamatay." Mabilis siyang kumilos at inihagis ang sandata patungo sa ulo ng lalaki, na labis na natakot. Ngunit bago ito tumama, may naghagis ng plorera na tumama sa ulo ng lalaki, napatumba siya at dumaan lamang ang patalim. Ang taong gumawa nito ay nagsabing, "Naglalagay ba talaga ng lason ang lugar na ito sa kanilang alak?" Ang bilis ko agad malasing. Itinaas ni Jugok ang kanyang sombrero, may maliit na ngiti, at nagtanong, "Pero anong ginagawa nila rito?" Nagulat ang lahat nang makita siya. Lahat sila ay lumuhod at sabay-sabay na nagsabi, "Ipinagpupugay po namin kayo, batang Ginoo." Inalis niya ang kanyang sombrero, lumakad papunta sa gitna, at umupo sa isa pang mesa. Nagsalin siya ng alak at naisip. Mga 10 taon na ang nakalipas, isang kakaibang insidente ang naganap. May natagpo ang mga bangkay sa Taikin Pavilion sa Shanxi. Lahat ng sugo, commander, at mga tao roon ay patay. Noong panahong iyon, nagulat ang Merm Alliance dahil isa sa mga patay ay isang matanda mula sa Hua Mountain Clan. Nagpadala sila ng Heavenly Net para mahuli ang salarin, pero nabigo sila. Kalaunan lamang nalaman ng lahat na ang pumatay ay isang dalagang nagngangalang Han Soso. Minana niya ang teknik ng pagpapasa ng panloob na enerhiya mula sa dating punong babae at naging master siya sa edad na 20. Naabot niya ang pinakamataas na antas. Mahilig siyang makipagpustahan, at palagi, buhay ng tao ang nakataya. Ito ang impormasyong nakuha ni Shanzhou. Ngunit sa palagay niya, naghahanap siya ng impormasyon hindi dahil sa panganib nito, kundi dahil maganda ito. Uminom ng isang tasa ng alak ang bida at sinabing, "Hindi ko akalaing ang mismong pinunong babae ng palasyo ng malugod na kagalakan ay nandito." Kinuha ni Soso ang kanyang pamaypay at sinabing, "Dapat sana'y nagpahatid ka ng mensahe sa iyong pagdating, at sasalubungin kita ng personal." Ngumiti siya ng bahagya at sinabing, "Yung babaeng pinadala niyo sa akin, hindi ko type." Lumapit siya sa ating bida at tinanong, "Kumusta na ang pakiramdam mo ngayon?"
Nabawasan ba ang galit mo ngayong nakita mo na ako? Naisip ng bida. Nahihirapan pa rin akong kontrolin ang galit ko, lalo na't nagpadala sila ng mga mamamatay tao sa akin. Pero mas mahalaga ang mailigtas ang buhay ng taong iyon. Sinabi niya, ngunit maaring magbago ang lahat ngayon na nasa teritoryo na kita. Ngumiti si Soso at sinabing, kapag ang isang babae ay naghahanda para salubungin ang isang binata, ang paghahanda ay dapat tama sa oras. Kaya hinihiling ko sayo na maghintay ng kaunti. Sumagot ang ating bida habang nakangisi. Paano kung ayokong maghintay? Naglabas siya ng malamig na enerhiya at nagsabing maaari na silang magsimula ngayon. Iwinasiwas niya ang kanyang pamaypay at itinutok ang nagyayelong enerhiya sa mandirigmang nakatayo sa tabi niya. Nagsimulang magyelo ang mga binti nito at nagsumamo siya ng awan ng malakas. Tiningnan ito ng bida ng may galit at sinabi, hindi ko alam na pinahihintulutan ng kapangyarihan mo ang pumatay ng mga kasapi ng kulto na hindi mo naman lingkod. Sa harap pa ng batang pinuno, sinabi ni Soso na, mas gamwapo ka at mas madaldal simula nang bumalik ka. Tunay na ipinagmamalaki kita, ngunit seryoso ang ekspresyon ng bida at sinabing, mas mabuti sigurong sagutin mo na lang ang tanong ko at huwag magpaligoy-ligoy. Umupo siya sa upuang katabi niya at may bahagyang ngitiring nagsabi. Ako rin ay may tanong. Bakit mo iniisip na hindi dapat hawakan o parusahan ng punong babae ng palasyo ang mga kasapi ng kulto? Itinanong niya kung nakalimutan na ba nito ang mga turo ng mong cult. Tumawa si Soso at tinanong, yun ba talaga ang tingin mo? Akala mo ba napakalinis at inosente mo pa rin? Marahil kailangan ko nang sabihin sa'yo ang totoo. Ito ay tungkol sa karangalan. Kapag masama ang trato mo sa mga tao ko, para mo na ring tinrato akong masama. Hindi ito tungkol sa proteksyon sa kasapi ng kulto. Ito ay tungkol sa paggalang sa akin bilang punong babae ng palasyo. Pero ang taong yun, naglakas loob na bastyusan ako. Sa totoo lang, may isa pang taong nanakit sa akin, sinira ang puso ko. Sa palagay mo ba alam mo kung sino? Tahimik at kalmado ang bida at sinabing, paano ko naman malalaman yun? Tiningnan siya ni Soso na may kumikislap na mga mata at ngiting nagsabi. Alam mo ito. Tiningnan ni Jagak ang nagyayelong lalaki sa tabi niya at naisip. Buhay pa siya. Muling naglabas ng enerhiya si Soso, tumawag sa kanya at nagtanong. Gusto mo bang tumaya? Dahil sa lamig ng enerhiya, nagsimulang magyelo ang tasa ng alak ng bida. Naisip niya, ito ang pinakamataas na antas ng kasanayan. Mukhang mas malayo na ang narating niya. Hindi may kukumpara ang Merm Alliance sa tunay na mundo. Isang katulad niya ay pang-8 ranggo lamang. Kung magpas siya ang mong cult na sakupin ang Central Plains, tiyak na magugulo ang buong mundo. Sinabi niya na, sa tingin ko, ang titulong batang pinuno, ay wala ring saysay sayo. Sumagot si Soso, syempre hindi ganoon, pero ayon sa 3 pangunahing kautusan, dapat patas ang lahat, hindi ba? Naisip ng bida na, iba siya kay Jong Salaman. Hindi mahalaga sa kanya ang opinyon ng iba. Ang mahalaga lamang ay ang sarili niya at ang palasyo ng malugod na kagalakan. Sinabi niya, kung ganoon, tatanggapin ko ang pastahan mo. Kung yan ang gusto mo. Ngumiti si Soso at sinabing, masarap malaman na hindi ka pa rin nagbabago. Ipinid niya ang kanyang pamaypay at tinawag si Shivolium. Bumaba ang ilang babae mula sa ikalawang palapag at tinanong kung tinawag sila. Sumagot si Soso na may ngiti. Sarado tayo ngayon. Pakisuyo na paalisan ang mga bisita. Pumayag si Shivolium at agad nilang pinalayas ang mga taong nakaupo sa paligid. Nagsabi ng Palem ang lahat at mabilis na lumabas. Sinabi ni Soso, bihira kang makita rito. Hindi kita pwedeng basta pakawalan. Dapat manatili ka ng kahit 2 araw. Tinanong ng bida, ito ba ang pastahan mo? Tumango siya ng may ngiti. Madali lang, di ba? Tinanong ng bida, paano kung tumanggi ako? Pagkarinig nito, agad na inilabas ng mga babae ang kanilang mga espada.
Sinabi niya, mukhang nakuha ko na ang sagot mo. Pero, ano ba ang magbabago pagkatapos ng 2 araw? Tumawa si Soso at sinabing, baka sakaling magustuhan mo ang pananatili rito. At baka, makalabas ka pa ng buhay. Ipapaalala ko sa iyo ang mga nangyari noon. Sumang-ayon ang bida at sinabing, kung ganoon, mananatili ako ng mas matagal. Pero dahil ikaw ang unang nagsabi, ako rin ay may mungkahi. Alam mo ang 3 kautusan, lahat ay dapat patas. Tiningnan siya ni Soso ng mahinahon at sinabing, ituloy mo, sinabi ng bida, sa loob ng 2 araw, lulupijan ko kayong lahat. Tiningnan niya si Soso na may ngiti at inisip, wawasakin ko ang lahat, kasama na ang palasyo ng malugod na kagalakan. Kalma pa rin ang reaksyon ni Soso at sinabing, napakalayo mo sa katotohanan. Ang hilig mong magbiro, sinagot siya ng bida, maghintay ka lang sa pagdating ko. Tumayo na si Soso mula sa kanyang upuan. At sinabi niya na may ngiti, syempre, aabangan ko yan. Hihintayin kita na parang isang asawa, at maghahanda ako ng paligan para sa iyo, pero yun ay kung makakarating ka sa silid ko. Tumayo siya kasama ang isa pang babae at sinabing, sana makapagpahinga ka ng maayos. Nagtanong ang ating bida, basta mo na lang ba akong iiwan dito? Ayokong matulog sa lugar na parang libingan. Iwinasiwas niya ang pamaypay at binalot ng isang malaking yelong kristal ang lalaki. Sinabi niya, pumunta ka kapag naubos mo na ang iniinom mo. Aakyat ka sa ika-6 na palapag. Maghahanda ako ng kwarto para sa iyo. Tiningnan siya ng ating bida ng seryoso at inisip. Pupuntahan talaga kita, babae ng palasyo ng malugod na kagalakan. Samantala, sa maliit na palasyo, hawak-hawak ni Mong Yaltek ang kanyang binti dahil sa sakit at malakas na nagmumura. May hawak na pamalo si Tok at nakatayo sa tabi niya. Tinanong niya, sa kabagalan mong yan, akala mo ba may iligtas mo ang buhay mo? Ni hindi mo nga maprotektahan si batang pinuno, paano pa si Horen? Pinagpapalo niya ito sa iba't ibang bahagi ng katawan habang binabanggit kung anong parte ang pupuntiryahin. Hinawakan niya ang braso nito at may inis na tanong. Bakit mo siya kailangang protektahan? Hindi sumagot si Yaltek. Nagbanta si Tok na tatamaan niya ang ulo nito. Agad na tinakpan ni Yaltek ang kanyang ulo, pero binago ni Tok ang direksyon ng palo at tinamaan siya sa katawan. Nagalit si Yulk at sumigaw. Ulo ang pinag-uusapan natin, ha? Tinanong siya ni Tishek. Akala mo ba ang mamamatay tao ay magsasabi kung saan kanya tatamaan? Lumabas si Haron mula sa palasyo, tinawag ang kanyang ama at sinabing, uminom ka ng tsaa, Kai. Lumapit ito at kinuha ang patatas na dala ni Haron. Nanunood si Yulek sa gilid at may inis na sinabi, mahal lang talaga niya ang anak niya. Akala ba nila, wala akong ama? Lumapit si Haron sa kanya at sinabing, kumain ka muna bago ang training. Umupo ito sa lupa at tinanong, bakit kailangan ko pang mag-training? Huling hapunan ko na ba ito? Kung ganun, dapat mas masarap pa ang niluto mo. Umupo si Haron sa tabi niya, isinubo ang patatas sa bibig niya, at sinabing, tumahimik ka na lang at kumain, baka magkasakit ka pa. Kumagat siya at sinabi, parang may internal injury ako. Ang sakit ng buong katawan ko. Kung talagang nag-aalala ka, imasahe mo na lang ako. Dahil sa sinabi nito, nagalit si Haron at malakas na tinapik ang batok niya. Nagalit si Yaltek at sumigaw. Baliw ka na ba? Sumagot si Har. Tama na ang pakyut mo. Lalaki ka, di ka dapat ganyan. Nag-away sila, pero tumigil si Haron nang may mapansin. Tumayo siya at tinanong ang ama, saan ka pupunta? Sagot ni Tek, pupunta ako sa Pandayan. Mag-training ka na lang dyan. Tumayo si Yulek at may inis na sigaw. Ni hindi ko nga mabuhat ang baston, tapos may bibilhin ka pa. Huwag ka nang bumili. Hindi siya pinansin ni Tek at tahimik na lumabas, isinara ang pinto. Lumuhad si Yaltek, tinawag ang batang pinuno at sinabing, kahit isa lang akong walang silbi, susundan kita saan ka man pumunta, kahit sa pinakamalayong gubat,
basta bumalik ka lang. Itinaas niya ang kanyang mga kamay at nagsimulang umiyak at sumigaw ng pagmamakaawa. Samantala, dumating ang isang grupo ng mga ninja sa Summer Cat House ni Mon, nakatago ang mga mukha. Si Jagged ay nagsimulang gamitin ang kanyang enerhiya sa kristal ng yelo at inisip. Kung pagsasamahin ko ang sining ng makalangit na dugo at sining ng Panginoon ng demonyo, may reaksyon. Kahit sining ito ng yelo, umaasa akong di pa ako iniiwan ng swerte ko. Gamit ang kanyang enerhiya, napatunaw niya ang malaking bloke ng yelo at napalaya ang lalaki. Maingat niya itong inupo sa sahig at malakas na pinalo ang likod nito gamit ang palad. Dahil dito, nagkamalay muli ang lalaki at inisip. Mukhang sobrang swerte ko. Magsasalita sana ang mandirigma, pero tinakpan ng ating bida ang kanyang bibig at sa isip ay sinabing, kung gusto mong mabuhay, manahimik ka. Magtago ka. At kung kaya mo, tumakas ka na. Kung naiintindihan niya ang lahat, dapat siyang tumango. Inalis ng ating bida ang kamay niya, at agad na tumango ang mandirigma bilang sagot. Iniwan siya ng pangunahing tauhan sa unang palapag at siya mismo ang nagsimulang umakyat sa hagdan. Inisip niya, ang Mong Summer Pavilion ay kilala rin bilang palasyo ng malugod na kagalakan. Kung tutuusin, mula unang palapag hanggang ikalima, tinatawag itong Mong Summer Pavilion, at simula ika-6 na palapag, iyon na ang mismong palasyo ng malugod na kagalakan. Binuksan niya ang pinto at sa likod nito ay may ilang dalaga na bumati sa kanya. Maligayang pagdating, batang pinuno. Tiningnan niya sila at inisip. Anong klaseng biro ito? Lumapit ang mga babae sa kanya at napuno ng malinaw na gas ang silid. Sinabi nila, maglaro ka muna kasama namin. Matagal ka naming hinintay. Naglaho ang kanyang ulirat, at nagsimula nila siyang ilayo. Bumalik siya sa isang alaala kung saan tinawag siya ni Chunggay at tinanong kung alam ba niya na mas delikado ang mga babae mula sa kultong demonyo kaysa sa isang kumiho. Nakahiga siya sa gubat at tinanong kung wala ba siyang ibang panaginip. Tiningnan siya ni Chunggay at tinanong, paano mong nagawang hindi makinig sa nakatatanda mong kapatid? Tinanong din kung may natira pa ba siyang alak. Sumagot siya, wala na, at kahit meron pa, hindi ko rin naman ibibigay sa'yo. Matulog ka na lang. Bukas lalaban tayo sa madilim na kulto. Ngumiti si Chunggay at sinabi na, kung sumali ka lang sana sa amin, tiyak na mapapahamak ang mga ilegal na insekto. Narinig mo na ba ang tungkol sa teknik ng pang-akit? Habang nakahiga pa rin ang ating bida at nakatingala, sagot niya. Tumigil ka na at matulog. Pero nagpatuloy si Chunggay at sinabing sa kanyang mga panaginip, ginagamit ng mga dalaga ng kulto ang teknik ng pang-akit. Sobrang sarap ng pakiramdam na bumigay na lang ako. Sa kasalukuyan, nagkamalay muli ang ating bida at inisip. Habang mas dalisay ang panloob kong enerhiya, mas madali akong mahuhulog sa bitag na ito. Kung ang luma kong katawan pa ito, baka hindi ako makatakas. Kung hindi ko napag-aralan ang sining ng Panginoon ng demonyo, tinanong ng mga babae sa harap niya, hindi mo ba kami na-miss? Ang tagal mo nang wala. Inisip niya, 5 palapag lang ang bukas para sa mga bisita ng Mong Small Palace, pero parang madalas na akong pumunta rito. Ibig bang sabihin, hindi ito ang unang beses ko rito. Pinalibutan siya ng 12 babae, at isa pa ang tumutugtog sa likod ng kurtina. Ang babaeng iyon ang puso ng teknik ng pang-akit. Habang tumutugtog ang isa, nagbiro ang iba. Kailan ka pa naging ganito katapang? Ang lamig mo naman. Dapat yakapin mo kami. Malulungkot kami kung ganyan ka sa amin. Ginamit ni Jagged ang kanyang enerhiya, at huminto ang musikang tumutugtog dahil sa pagkagulat. Agad siyang lumitaw sa likuran ng tumutugtog, na labis na nagulat. Samantala, sa pinakamataas na palapag ng Mong Summer Cat House, hawak ni Soso ang isang ahas at tinawag si Shael na nakaupo sa tabi niya. May mahinahong ekspresyon siyang tinanong. Ano sa tingin mo ang nangyayari? Sagot ni Shael, hindi madaling unawain. Sumang-ayon si Soso at sinabing, matagal na rin ang lumipas.
Pero ang lahat ng ito ay kakaiba. Hindi siya naintindihan ni Shael, kaya nagtanong. Ano ang ibig mong sabihin? Tumingin si Soso at sinabing. Bakit siya parang umaasta na parang unang beses niya rito? Maaaring may ginawa ang pinuno ng kulto noong ipinadala siya sa High Demon Corridor. Nagulat si Shael, at inisip. Tungkol kay Matyong, ang pinuno ng kulto. Bawal siyang pag-usapan. Isa iyong di napapag-usapang patakaran. Bakit niya ito binanggit? Sabi ni Soso, wala na. Rin namang saysay, simulat sa poll ay kusa namang pumunta rito ang batang pinuno. Dapat lang nabigyan natin siya ng pinakamainam na serbisyo. Dagdag pa niya, ngayong lahat kayo ay kumikilos na, hindi na magtatagal pa. Ngumiti si Soso at sinabi, maganda yon. Siguradong masaya sila at nagkita silang muli. Kumusta naman sa mong small palace? Sagot ni Shael, sa tingin ko, malapit na rin nating marinig mula sa kanila. Sabi ni Soso, sayang at kailangan na niyang umalis. Nang umalis si Shival, tumawa siya at sinabing. Noong huli, halos hindi siya makatakas. Pero wala na siyang magagawa, dahil lahat ng ito ay itinakda sa kanyang kaarawan. Naipaghanda ko na siya ng regalo. Ang kulang na lang, ay maghintay na lamang. Sa parehong oras, huminto ang pangunahing tauhan sa harap ng babae at naisip niyang kakaiba ito. Sigurado siya na ang mga babae mula sa palasyo ng maligayang pagtanggap ay nag-aral ng Yin Demonized Art, pero napakadali nilang talunin. Nawala ang kaakit-akit na atmosfera. Tinanong niya, siya ba ang gumamit ng charming technique? Lumingon sa kanya ang babae at tinawag ang kanyang pangalan sa takot na tinig. Medyo nagulat siya at nagtanong, kilala ba niya ako? Sinabi ng lahat ang pangalan ng babae at na matagal na siyang nawala. Naisip niya ito, bahagya lamang naman niyang ginapos ang babae. Kaya bakit siya namula ng ganoon? Tinanong niya kung paano siya nito kilala. Tinanong ng babae, paano ko ba siya hindi makikilala? Sa dami ng oras na magkasama tayo. Inisip ng bida na posibleng totoo yun at nagsabing magtatanong pa siya ng isa. Ginawa mo na ba ito sa akin noon? Tumango ang babae at sinabing marami silang masasayang alaala. Medyo nahiya siya rito, tumalikod at naisip na may nangyari 3 taon na ang nakalipas bago siya pumasok sa koridor ng mas matataas na demonyo.